nito ay ganito. No? Ang bala nito ay yung pang shotgun. No, di 12. No, pang shotgun ito. Nung mga panahon, kailan ba na-invento yung shotgun? So yung mga panahon mga kuha, mga wild west, may baril na ganito. Ito yung mga unang baril nila. Pero hanggang ngayon buhay pa ito. No? Magandang araw mga kuha. So ito no. Akit na naman kami ulit ng bundok. So sa baba pa kami galing mga kuha. Doon pa. Tumawid kami ng ilog. Tapos doon pa kami papunta. Doon. Sa taas na yun. Kita na lang tayo sa taas. Ito mga kuha no. Galing kami doon no. Sa baba na yun. Tapos suminto kami sa medyo may patag doon. Pero mataas na. At andito na kami sa tuktok. Pero hindi pa tapos doon mga kuha. Doon pa kami. No? So dito mga kuha. Ito mga kuha to. Tignan mo. Galing dito. Kitang-kita mo na yung bundok na yun. Yung mga bahay doon. Yung kalsada doon. Doon kami galing. No? Siguro mga ilang kilometro kaya ito? Tingin mo. Ilang kilometro pa? Galing din sa bahay. Ang apat no? 4 na kilometro. Hindi pa kami na umaabot mga kuha. Doon pa kami sa taas. Ayos! Isa na namang lumang bahay mga kuha no? Ito ay dito daw nag-ano yung mga Amerikano nagpupunta nung gera. No? At pagkatapos ng Amerikano, Hapon naman yung nagpupunta. So buti daw hindi nagkakatagpo yung mga military ng Hapon at Amerikano dito. Pero ito ay ginagawa nilang kasera noon, no? Yung parang bang inuman o kainan. Yung lugar na yan, no? Napakalumang bahay. Ito mga ano na yan. Mga scene na yan na nilagay. So ang posting nila na makakuha ay ganito. Ganyan no. Tapos nakabakal yung sa posting nila. Tapos nakabolt. Tapos tinutuguro ng semento. No? Nakapatong sa semento. Diba ako? So nahulog na yung mga ano dito, mga lupa. Tinungtong siya sa lupa din. Lumang bahay? Luma na. So kasera yan. Ang tawag sa kasera noon sa ngayon ay parang club ba? No? Yan sila nagiinuman noong unang panahon. Pero bahay po yan mga kawa. Yung hagdan natanggal na, no? Ayun yung sagdanan niya. Ito nakatabla pa yan mga kawa. Ayan yung sagdanan niya. Pero yung tabla ayan po. Bupa. No? Po sa malalaki ng bintana nila mga kuha. Ganyan sila noon. No style Spanish no. Style Espanyol. Pero nasa gitna ito ng gubat mga kuha. Hindi na yan na hindi mo na yan makakitan doon sa taas. Marami daw dyan ano, parang nagsasalita. Sabi nung nakatira dito. Sana makakita tayo ng kahit multo isa. Pero ito ay lumang bahay. Grabe buo pa. Siguro na-renovate na yung iba. Pero buo pa talaga yung tablaw.
pati yung tabla nila, isang buong ganun, no? Walang putol. Ayun o, hanggang doon lang ang putol. Kita nyo? Tapos dito, ayun o. Isang buo. Mahabang mahaba, troso ang kinakat nila. Hindi mo alam, hindi mo makuha yung cut niya o. Yun o. Yun. Tapos pabunula lang cut, tapos hanggang doon, doon na yung cut o. Isang buong troso. So inikot natin yung bahay. Bintana nila lalaki, ganyan o. Buhay pa din. Siguro napalitan ng iba dyan. Pero yung mga kahoy na yan, mga yakal yan, no? Ulabi, yakal. Ganyan mga kahoy na yan. Talagang napakatitigas. Yung yero, ang kakapal. Hindi pa nasira. Na-preserve, no? Ang galing. So ito mga kuha, no? Mayroon tayong pinuntang kaibigan. At ito ay namana niya pa sa lolo niya, no? At ang may-ari nito ay isang ninuno nila, matandang-matanda. Siguro mga 4th generation na siya. No? So ito yung baril na hindi ko alam kung anong tawag nito, pero ito yung ginagamit nila noon. Noong mga panahon na pang-hunting, no? Bihira ka na makita nito na baril. Hindi ko rin alam kung anong year ito ginawa, pero mayroon tong serial number. No? Itong baril na ito mga kuha ay pang-hunting, no? Noong panahon. Pwede rin pang-hunting to ng mga tao noon. Ito talaga yung baril nila noon sa mga matatanda na ginagamit, no? Pero buhay na buhay pa mga kuha, oh. No? Pati yung bat, buhay na buhay pa. Yung baril, buhay na buhay. So hindi ito gawa ng yung ano lang, no, yung peke, no. So ito ay origin kasi may serial number to. Alam niyo mga kuha, ang paglagay ng bala nito ay ganito, no. Ang bala nito ay yung pang shotgun, no, di 12, no, pang shotgun ito. Nung mga panahon, kailan ba na-invento yung shotgun? So yung mga panahon mga kuha, mga wild west, may baril na ganito. Ito yung mga unang baril nila. Pero hanggang ngayon buhay pa ito, no? Still working, no? O ayan mga kuha. Pero wala na tong bala, no? Ito ay di-display na lang nila sa kanilang bahay at ginagawang souvenir. Pero binlog natin kasi nakakamangha na makakita tayo ng baril na mas matanda pa ng triple kaysa sa akin. O 4 times na mas matanda pa sa akin. No? So ilang taon ako ngayon? 44. So isipin mo kung gaano na to katagal ng baril na to. Hindi pa siguro nandito yung mga Amerikano at Hapon, andito na tong baril na to. So hindi ito gawa ng mga yung M1 Garand, yung mga bago M14 ng World War II. No, ito ay gawa noong mga 19, no? Mga 1900s, no? So hindi siya pwedeng mabilong sa 1941, 1942. So mas matanda pa ito. Baka nga 18 pa to. 1800 sa mga baril ganito. Kasi noon mga kuha, yung bala nila noon ay bulitas, ang mga maliliit. So nilalagay nila dun sa, yung parang sa shotgun, nilalagay nila dun. Tapos, dito nila pinapasok. Isang baril lang, isang bala lang ang pwede mong iputok dito. So pag bala, pak. Tapos, ito ay
i-ano mo pa yung ano niya ito. Itong ano niya. Ayan. Saka mo ibabaril. Ayan. So, napakagandang baril, no? Hindi mo na ito makita. Pati yung bat nga ako, oh. Buong buo pa. Pati yung hawakan ito. Marami nang natanggal yung mga lock. Pero buong buo pa. Pati yung barrel. So hindi ito gawa nung ano ng Danau, kasi kung gawa to ng Danau mga kuha ito, wala na, kalawangin na yan. So ito, maitim pa. Napakaganda pa, no? So ito ay malamang binibenta na to nila. Pero sa mga interesado lang. Pinapaalala ko lang, no, wala na itong papel dahil napakaluma na ito ng baril. At dinidisplay na lang nila sa bahay, no. Pero ito ay still working. Dito yung mayroon akong nakita nitong local eh. Pagkaputok mo, alog na, di mo na magamit. Isang beses mo na iputok. Pero ito, putok mo na iputok. Pastakan mo na pastakan ng bala to. May serial number to mga ko ito. Kung makikita nyo. Ayan. Ito yung serial number niya. No? Kikita nyo ba? So, ibig sabihin, ito ay hindi gawa ng mga peke kasi may serial number siya. Ito ay baka malamang made in US pa to. Ito yung ano mga ko eh. Kapag ka pumapasok ka sa may area na matanda yung nagbabantay, bali gaganon pa yung matanda oh. Nanginginig pa, tapos babalahan niyang ganon. Tapos gaganon pa rito ng ano, ng laway nila tong ano. Tapos babarilin ka na, ano? Puk! Pang matanda ito eh. Nung mga panahon, buhay pa. Ayos talaga mag-alaga si kuya. So, napaka-amazing na makakita ng ganitong baril mga kuya. Pero ito ay hindi ginamit sa pangsarili, no? So, ginamit ito sa pang-protection noong mga panahon o pang-hunting. Kasi noong mga panahon, legal pa magkabaril. Pero ngayon, kailangan mo nang parehistro. Pero pag dinidisplay na siguro, parang hindi na kasi wala na tong ano eh, pang-museum na lang to eh, no? Isipin mo, Pilipino. Meron kang baril na pang made. US made ba to? Maga to, US made to eh. Kulang lang sa linis to. Wala kasing peke noon. Kakatakot. Uy. Isang kalabit mo lang, patay ka na. Wala bang lock? Wala lock, no? So, pag nakarack mo na, paano pagbalik? Wala na. So, yun mga kuha. At least, bahagi namin yung napakagandang, napakalumang baril na dapat ninyo makita. Pero ito ay i-display na lang. Maganda to sa museum. Dito malalaman na ang Pilipino ay may baril din pala noong unang mga panahon na pang-hunting. Nakita niyo ba yung sa mga Indian movies? Ito yung nandito sa sumasakay ng kabayo. Yeah! Tapos pag gagawin na ito, pag! Tapos babalaan na naman, pak! Susok naman dito. Tapos 45 na naman, no? Ito yun. Napakaganda. Ayos!